Kasong sedisyon daw ang isasampa ng pulis laban sa 77 individual na lumahok sa protesta noong September 21. At baka nga raw lumampas pa sa 100 ang hahainan nila ng sabina. Sabi ng human rights groups, ang daming kakasuhang lumalaban sa korupsyon pero ni isang korap wala pang nasasakdal. Ang pagbabanta ng kasong sedition sa mga sumisigaw ng mabuting pamamahala ay porma raw ng pananakot, ayon sa human rights lawyer na si Attorney Chrissy Conti. Klaro na ang pagkakaso sa kanila ay isang forma ng paniniil o repression para hindi na sila magsalita pa laban sa korupsyon at laban doon sa ginagawa ng mga politiko. Itong pagkakaso ng sedition ay klarong pag-criminalize ng political offenses. Ano ba ang sedition? Nakasaad sa Revised Penal Code na ito ay isang pag-aalsa ng publiko na gumagamit ng dahas at iligal na paraan para pabagsakin ang pamahalaan. Para sa amin, hindi pasok sa definition ng sedition yung ginawa o nung nangyari noong September 21. Kalakhan nga, kaya siya naging violente dahil in response o parang sumanggalang lang sila dun sa ginawang pangingipit ng mga pulis. Pangalawa, hindi illegal yung intention or objectives nung naging pagtitipon. Maraming challenges sa sedition law, pero so far, ginagamit ito laban sa mga kritiko ng gobyerno at sa mga may lehitimo namang dinadaing patungkol sa gobyerno. Hindi naman dapat gamitin ang sedition law para panatilihin ang sistema. Napakalumang batas na ang sedition, na sa katunayan, ipinapawalang bisa na sa ibang bansa dahil madali maabuso ang batas na ito laban sa mga kritiko. In fact, tinuturing na colonial tool ang sedition na ginamit noong panahon ng Kastila at Amerikano para mapanatili nila ang kontrol sa mga Pilipino. Gayon din, ginamit ang sedition noong martial law para takutin ang mga tutol sa diktadorya ni Marcos Sr. Sa panahon ngayon, sabi ni Attorney Conti, ginagamit naman ang sedition at iba pang batas para pigilan ang lumalawak na pagtutol sa korupsyon at pagpapabaya ng pamahalaan. Kasama na rito ang paghahanda ng iba't ibang grupo sa isa na namang malaking anti-corruption protest sa November 30. Kinwestiyon din ng human rights lawyer ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng CIDG para magpalabas ng sabina sa mga nagprotesta. Sa punto na ang CIDG ay isang investigative body ng pulis, at wala kasing ganong power ang police per se. Ang meron yan ay mga tribunal o kaya korte. Parang mapapaisip ka, di pwedeng ma-overuse ito, pwedeng ma-abuse. Kasi sa totoo, ang investigasyon nila ay may intensyon na magkaso. Hindi dapat bigyan ng subpoena powers ang isang institusyon na malaki ang posibilidad na mang-aabuso nito. Sa huli, hindi raw dapat ginagamit ang sedition o iba pang batas para palabasing krimen ang ginagawa ng mga taong tumututol at humihiling ng makabuluhang pagbabago. Huwag po tayong tumigil dahil nasa karapatan natin na magsalita, magpahayag at mag-rally. Kaya huwag po kayong matakot. Dahil tandaan natin, ang kapangyarihan ng gobyernong ito ay galing din sa ating mga tao.